Good morning guys, today is Monday. Ang oras natin ay 8:03 AM. Ayan. Nandito pa rin tayo sa Innisfree, Alberta, dito sa Petro-Canada truck stop. Tumawag na tayo sa service. Sa one call tumawag na tayo. At shortly raw ay darating dito yung magre-rescue sa atin na Cal Tire. So ang weather dito sa Innisfree, Alberta ay -19. Feels like -23. So napakalamig. At yun, sana maayos kagad yung gulong natin dahil para makapag-deliver pa tayo ngayong araw na to at makapick up pa. Kasi kung hindi tayo ma-rescuehan ng maaga, ang mangyari niya, makapag-deliver lang tayo pero hindi na tayo makapag-pick up. Hindi naman ganun kadali magtiklop ng tarp, magtanggal ng kadena at mag-roll yun ng strap kasi sobrang lamig. Okay lang kung summer, mabilis natin tiklop yung mga equipment natin, maligpit. Meron pa tayong nasa 10 or 12 kadena ang ginamit dyan. So mabigat na trabaho, di ba? Kaya sana ma-rescuehan tayo ng maaga. Baka yung Cal Tire dito lang sa bayan ng Innisfree. Siguro ang bayan dito ay nasa napakaliit na bayan lang pala to, Innisfree. Ayan lang yung bayan ng Innisfree, oh. Sobrang liit. So baka ang magre-rescue sa atin ay sa manggagaling pa ng Big Reveal, dahil yun ang susunod na medyo malaking bayan, itong Big Reveal, Alberta. So baka mag-take pa ng 30 to 1 hour kasi magbe-prepare pa sila ng gulong at alas 8 pa lang ang oras dito, kaya baka nagkakape pa. No. Kaya alam niyo na, marami pang gagawin yung tireman bago tayo mapuntahan dito. So yun, update lang tayo kung darating na kung anong oras darating yung tireman. Ang magre-rescue sa atin ay Cal Tire daw, Cal Tire. Nag-text sa akin yung Cal Tire na mag-notify sila kung on the way na yung technician nila. Alright, so yan ang kapaligiran natin. Sobrang puti ng kapaligiran. Ayan, mahangin sa labas kaya malamig. May mga nakaparada pa pala sa likod natin. Okay, abangan natin ang Tirecraft, Cal Tire na mag-rescue sa atin. Finally, dumating din yung Cal Tire. Inaabot din ng tumawag ako alas 8, isang oras din mahigit. So yun, makakapag-deliver pa tayo. Morning. Yeah, just one tire. I don't know if my inner tire is good.
Where are you from? Hey, Where are you from now? come out of Vegreville. Biggerville. Yeah. Yeah, we're right off the main highway. Like you go west, West, yeah. then you take the Vegreville turn off, stay on that main highway, Uh-huh. and you have bumper to bumper, OK Tire, and then Cal Tire right next to it. Boom, boom, boom. Okay. Yeah. I guess this is easy for you because outer. Just wait. I might get to drive up on the block. I just want to check out the tread depth Uh-huh. to make sure they match, Okay. so that you can run the tires out properly. All right, yeah. So kailangan kasi titingnan niya yung sukat ng gauge na ng tread niya kung papantay doon sa brand new. Seven. That's like LB too. How much the good Eight. eight? I have no idea. I have no idea what these are. Okay. I haven't worked with these in probably 25 years. I don't even think they made it anymore. That two tires recap or Nope. oh, brand new? Yeah. We don't sell too many recaps. Oh, brand new pala yung gulong na 11. I got 11. You got 8. We're good to go with one tire. okay. Okay, so Not big deal. Lalagyan niya ng kalso din atras ko. You put at the back or front? yes, I'm gonna put a block down. Okay. Just give me a second. Grab some gloves here. At the back or maybe front? Lagyan natin sa atras para tumanan natin. Okay, you're gonna go back. Yeah. Good? Yeah. Okay. Atras tayo para easy sa kanya na tanggalin yung goma kasi hindi na tinatanggal yung nuts. Atras tayo. So yun, pre-trip na rin tayo para good to go. Tingnan natin siya kung gaano kadali niya babaklasin yung gulong. So sa mga pag may mga maplatan dito sa Big Reveal sila naka along the highway lang din. So ayan, nilagyan ng kalso para easy tanggalin. Sabog na sabog yung gulong natin. Sidewall ng gulong. Pag ganyan kasi na hindi tinanggal yung lug nuts, hindi na kailangan natin ipa-retort yung gulong natin pag na palitan siya ng goma.
So malamig. Makunat na to mamaya. Oh, parang chicharon na to. Puting-puti yung paligid natin. Laidlaw. But my company is Kelsey. Kelsey and Laidlaw is the same. Yeah. Easy niya lang tinanggal yung gulong. Unit number. Trailer or truck number? Unit number. 1183. That's for the trailer? Trailer 5135B. Yeah. Saglit lang niya tinanggal. Kasi papakita yan. Nawasak. Magandang negosyo to sa atin, yun. Mobile tireman ka, ganun. Maganda ito, kompleto. Saglit lang binaklas yung gulong. Napaka-easy na lang kay kuya yung pagbaklas, pagkabit. Ito ba, may generator. Saglit lang, kabit na kaagad. Kunti lang naman diferensya yung thread niya. Kaya okay siya. Dalawa lang gamit niya, oh. Yan lang. Tsaka yan. At yung grasa. Saglit lang, napakabilis. Hahanginan na kaagad. Ayan pang hangin, oh. May generator pa siya. Oh, sa gilid pala kinakabit, oh. So ganoon lang ka-easy ang hindi na ginagamitan ng sobrang power. Dahil lahat power tools na. Hindi gagamitan pa niya ng tangke, ang bomba. Kakanyunin niya na. Wow. Saglit lang. Hangin na, binombahan lang. Dagdagan na lang ng hangin. So ito guys. Okay na. Do I need to sign? Yes. Okay. I need you to pull off my block first. Alright. Go Okay. ahead, and then I'll grab your mileage, and then I'll be ready for you to sign and print your name in. Alright. Thanks, man. Okay, thank you. Pabantayin natin para matanggal yung damage muna. Pipirma pa tayo. Oh, okay.
want your name so that the dispatch knows? Okay. Because I could even do a scratch, eh? So first and last page, just for them. Yeah, okay. Okay, right on, man. Yeah, thank you so much, sir. You're welcome. Have a good day. Drive safe. I'll put down here vertical because you don't have to retort. All right, yeah. Okay, thank you. A few moments later. So guys, nandito na kami sa Steel Craft. So kasama kasi parang Armando, buti nandito siya. Shout out! O hindi, Last. last. Yan. Iwan mo na to. Iwan mo na, okay. Meron pa sa kanya. Inuna kasi may pick up na ako. Inaapura na kami. Mamaya na, mamaya. Sige. O, pag na-unload yun, tirahin ko to. Sige. Salamat. Okay, bro. Okay. Malamig ang temperature. Kaya dito kailangan tulong-tulong. So, inuna ko tinanggalan ng kadena yung nasa pop trailer bago itong kasi unahin ni-unload yung nasa pop. Habang tinatanggalan ko to, ibababa nila yan. So, ito naman tanggalan natin ang strap at kadena. Let's go. So guys, ito nga pala, habang nagtatanggal tayo ng tarp, maglagay na kayo ng bungee dito sa loob ng truck dahil ang mga bungee banat na banat. Tulad nito, sobrang banat na banat. Ayan o. So wala nang traction yan, kaya kailangan maglagay na kayo kung ilang piraso gagamitin nyo sa loob ng truck. Ayan o, yung bungee banat na banat. Then ito, prosin na prosin yung tarp natin. Andun pa yung ibang tarp natin. Ang diskarte niyan, tiklop. Unti-unti tiklop hanggang sa matapos yan. So ito, i-roll na natin itong mga strap. Yung kadena, ilalagay muna natin pansamantala sa toolbox kasi may pick up tayo, apurahan. Kasi magtatanggal pa tayo ng tarp doon, kaya matatagalan tayo. So tirahin muna natin to. Baka tirahin pa ng iba eh. Ayan yung karga natin na coil. Ano pala to? Nakatayo na coil. Ayan. Eye on the sky na coil. So guys, tapos na tayo mag-deliver ng coil. So ang next assignment naman natin ay pipick up ng lumber. Andito na tayo ngayon dahil apurahan talaga tong biyahe na to dahil magsasarado na. 3:15 kailangan nakalabas na ako dito. Kaya ang daming forklift nagkakarga sa akin. Ayan, may forklift dito, 3 sila. Andun yung isa, ayun, kita nyo sa side mirror. Andun sila. So busy. Ang problema, nagmamadali sila. Bawal naman akong bumaba para maglagay ng belly strap sana para mas mapabilis. Pero okay lang din dahil policy is policy, di ba? Rules is rules. So frozen pa rin bunganga ako dahil sobrang lamig. Dito tayo ngayon. Ayos naman ang natin area. So ang biyahe natin na to ay papunta ng Regina, Saskatchewan. Saktong-sakto makakarating tayo ng Regina ngayong gabi. Dahil mahaba pang oras natin. 10.21 hours pang meron tayong available. So ayun. Magagawin ko yun, antayin natin matapos sila magkarga at magbe-belly strap tayo. Bawal mag full securement dito dahil magsasarado na sila ng 3:15. Ang oras natin ay 2:42 PM na. So nagmamadali sila. Monday kasi ngayon, unang pasok ko, kaya madaling-madali na sila umuwi. Antayin natin ito mamaya sila matapos bago tayo mag belly strap. Right?
A few moments later. May aksidente pa oh. Kala ko masasaraduhan pa ako. Buti na lang makakadaan tayo. May aksidente na kotse. Bumbero, ambulansya. Oh, grabe pala ang tama niya. Buti pinadaan tayo bago yung sarado yung daan. Sinarado rin yung doon, no? Para may access yung ano. Oh, may cement lang din pala dito. Ayan, oh. Pick up, cement lang. So guys, nandito na tayo sa Regina at mag-deliver or nag-deliver na tayo ng lumber dito sa Price Lumber. So yan, na-unload na tayo. Nililigpit na natin yung strap. So ipapakita ko lang sa inyo yung diskarte ko para hindi ako mahirapan sa strap every time na gagamitin ko siya. Ini-sprayan ko siya ng washer fluid bago ko siya iligpit. Then pagkatapos ko ligpit, isprayan ko ulit. So tara, ipapakita ko sa inyo. So ito, i-roll natin, di ba? Ayan. Ito, malambot siya dahil tuwing gagamit ko, in-sprayan ko siya ng washer fluid. Malambot siya, ang temperature dito minus 18. Sa Edmonton minus 20 kahapon. So ito malambot siya, di ba? Dahil ganito ginagawa ko, guys. Ito yung washer fluid ko. So inisprayan ko yan bago iligpit. Ayan, oh. Para manunuot yung ano, washer fluid dito sa strap. Ayan. Kaya bumili ako ng ganito talaga. Para dito yan. Oh. Ito, pag kinakatamaran natin, tayo rin mapoperwisyo pagkatapos natin gamitin ito. Dahil mapaprosin ito dito sa toolbox. Pero ito, hindi ko na siya nilalagay sa loob ng truck. Dati nilalagay ko pa to sa loob ng truck para lumambot. Frozen tayo, lamig. So ito, hindi siya talaga tumitigas. Ilang linggo na yan dyan. Mula nung nasaraduhan tayo, nag New Year, hindi tumigas itong strap ko. Ginamit ko to dahil yan ang ginagawa ko. Pagkatapos latag, spray na naman. So yan, wag lang kakatamaran gawin ito. Nakakatamad talaga dahil isipin mo, ginagawa mo yan, tapos pagdating sa yard, isi-switch load ka, so mapupunta yung strap sa iba. Huwag nyo na isipin yon. Ang importante, tuwing gagamitin natin siya, tingnan mo, napakalambot ng strap ko, hindi siya nag-frozen. Tingnan mo yung paligid natin, nagyayelo, di ba? Ito malambot na to, pero nilalagyan ko pa rin para sure ball. Pero itong strap na to, guys, ginamit ko to. Nilagay ko to dito last year pa. Pero malambot pa rin siya.
So ganyan lang talaga gagawin natin, bigyan natin ng time, importansya, dahil tayo naman gagamit. Huwag na natin isipin na mapupunta sa ibang driver itong strap. At least nakatulong tayo para gawin din nila. Ituro rin natin ang diskarte para lahat tayo gagamit ng malambot na strap. Ayan, di ba? Puris no yan. Pag na-prosing yan, titigas yan eh. Pag naabutan ng magdamag to, titigas. Ayan. Malambot na malambot siya. Wala akong kahirap-hirap. So yan, isprayan ulit natin. Ayan. Di ba? Wala kahirap-hirap, ganyan lang. Kasi papasok na yan, bababa na yung washer fluid sa ilalim. Oh. That's it. Frozen na yung camera natin. So yun guys, yung binibigay ko na idea, marami na rin gumagawa niyan, pero doon na diretso sa strap. So ang ginagawa ko, pag niligpit ko na, doon ko siya ngayon lalagyan ng washer fluid para malambot siya, magdamag. Kasi yung strap na nilagyan ko last year pa yon. Di ba, nasaraduhan ako ng highway, inaabot ako ng almost Pasko doon, then nag-switch load. Yung strap ko doon sa toolbox, hindi ko nagalaw yan. Ngayon, kahapon ko lang siya nagalaw, nagamit sa Edmonton. So napakalambot pa rin niya. Yun ang ginawa ko, kaya bumili ako ng yung pump para sa washer fluid na yon. So yan guys, malaking tulong yan sa mga nagpa-flat width. At may nagsabi rin sa akin yan, paano yan, nilalagyan mo ng washer fluid, wala kayong regular na trailer, ibang company yon. Sabi ko walang problema sa akin yon, na every time nagagamit ako ng strap, importante malambot, hindi ako nahirapan. Ngayon kung mapunta man yan sa mga kasama ko, okay lang din yon. Kaya ako lagi gumagawa ng video para may share ko. Sinabihan ko na rin yung mga kasama ko, hindi ko lang alam kung ginagawa nila, di ba? Dahil siyempre mahirap yung paulit-ulit, baka sabihin nila nagmamagaling tayo, di ba? Pero subok ko na yan. Ngayon lang talaga ako nakabili ng ganong pump. Ang usually ginagamit ko yung ganon. Yun, dahil nakabili si Stay Positive ng ganyan, sabi niya, Daddy, ito maganda, pag pinump mo, spray na lang. Kaya doon ako nakakuha ng idea. Pero summer ko na naisipan na bumili ng ganyan. Dahil kung napanood nyo yung last video namin last year na nagano kami ng trailer, yung na-stack up, gano'n ang ginawa namin. So tapos na tayo. So guys, empty na tayo at wait na lang tayo ng next assignment. Tumawag na ako sa dispatch. Ayan, wait na lang tayo. So lumabas tayo sa compound kasi meron pa siyang i-unload na isang truck. Ayan, napakaluwag pa ng area nila. So antayin natin na sumagot yung dispatch natin kung saan tayo ngayon pipick up ng another load. Alright, so sana meron tayong napulot kahit kunting idea. Ingat-ingat at takbong pogi lang.